Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tawaging napakasinungaling nating PIDEA agent Jonathan Morales, tila sinupalpal si PIDEA Chief Virgilio Lasso sa pagdinig sa Senado at panawagan ng taong bayan. Palay detector test na yan para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa ginawang pagdinig ng Senate on Committee ng Public Order and Dangerous Drug ukol sa ikinalat sa social media na umano'y 2012 confidential documents ng PIDEA at kabilang sa dokumentong inili ay ang intelligence at pre-operation report na target umano ang mga kilalang political personalities at kabilang nga dito ang aktres na si Maricel Soriano at ang ikinagulat ng lahat ang di umano'y pagkakadawi ng nooy senador na si Bongbong Marcos Jr. At sa isinagawang pagdinig, gusto lamang malaman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang nasabing dokumento at papaano ito nailabas sa social media. Kaya naimbitahan ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang naging investigator sa dokumentong lumabas. At nang tanungin ito ni Senator Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang dokumentong ito na ayon sa kanya nag-i-exist daw talaga ang nasabing listahan at hindi raw ito maitatanggi pa ng mismong PIDEA chief na si Virgilio Lasso at hindi daw ito nagsisinungaling dahil mismong si dating Pangulong Duterte ay tunay na nakakita di umano ng PIDEA list. Ito nga raw ang katotohanan na hindi maamin ng PIDEA chief na si Lasso dahil papaano raw nito iimbestigahan ang taong nagbigay sa kanya ng posisyon. Ngunit ang lahat ng sinabi ng dating PIDEA agent na si Morales ay mariing itinanggi ng mga kasamahan nito sa PIDEA at pati na rin ang PIDEA chief na si Virgilio Lasso at tinawag pang napakasinungaling ang dating agent na si Morales. Mariing isinabi ng PIDEA chief na si Lasso na wala daw silang ganoong pre-operation record sa kanilang ahensya at itinanggi nito na ang dokumentong lumabas sa social media ay hindi nag-i-exist sa ahensya ng PIDEA. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na naguguluhan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya suwisyon ng ilan sa ating mga kababayan, ipalay test detector na lang. Hindi man daw rito maibibigay ang saktong kasagutan, pero at least may pagbabasehan kung sino ang tunay na nagsasabi ng buong katotohanan. At ayon pa sa kanila, Senator Bato de la Rosa, dapat ipalay detector mo na lahat ng mga sangkot sa PIDEA leaks para malaman na ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling at dapat naka-live lahat para walang bias. Dapat isama mo si Rapi Tulfo sa investigasyon na yan para dalawa kayong lilitis sa kanila. Huwag mo nang patagalin pa ang usapin na yan dahil masyado nang kawawa ang taong bayan. Grabe na talaga. Wala na talaga kaming tiwala sa gobyerno ngayon. Sobra na ang pamamalabis na mga nakakataas. Kaya dapat ipa-polygraph test mo na yan lahat. Ipa-polygraph test mo na yan sila lahat, Senator Bato de la Rosa. Pakinggan mo ang panawagan ng taong bayan para magkaalaman na at mabulgar na ang dapat mabulgar sa gobyerno na to. Huwag kang matakot, Senator Bato.
ipatikim mo sa kanila ang kamay na bakal. Ipalay detector mo na silang lahat. Tila klaro pa sa sikat ng araw ang pagsisinungaling nila. Mukhang may pinagtatakpan talaga sila. Tahimik ang kami, mga ordinaryong Pilipino. Nagmamasid lang kami para sa katotohanan. Senator Bato, huwag mo po kaming biguin. Ikaw ang binoto namin dahil alam namin na para ka sa Pilipino at mahal mo ang Pilipinas. Wala na talaga ngayon ang gobyerno. Si Tatay Digong na lang talaga ang pag-asa nating lahat. Dahil siya lang ang may kamay na bakal at may isang panindigan. Dapat na talagang palitan na ang namumuno ngayon. Senator Bato, ikaw na lang ang pag-asa namin na malaman na ang katotohanan at dapat kasama mo si Senator Tulfo para makalkal ang mga baho ng mga yan. Ipalay detector mo na silang lahat para wala ng mga takas ang mga sangkot sa PIDEA leaks. Bigyan mo po ng proteksyon si Morales dahil ilalantad niya ang buong katotohanan. Taong bayan ang magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Maraming ebidensya si Morales. Dapat dyan ka nakapokus at huwag kang matakot, Senator Bato. Ayan ang dapat, lie detector test o polygraph test para mabunyag na ang dapat mabunyag at malaman ng taong bayan kung sino ang tunay na nagsisinungaling. Huwag nang patagalin pa ang issue na yan para hindi naman masayang ang pera ng taong bayan. Sobra na talaga, lahat na lang ng hearing ay walang resulta. Sana huwag galawin si Morales, nakataya ang buhay niya. Kaya sana magkaisa na tayong matitinong Pilipino dahil parang pinaglaruan na lang tayo. FYI lang, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you will agree with me. Sa lahat ng mga illegalist, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ine-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung taong lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupus yun, then hahanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po ginagawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me? So nung kayo po nilapitan itong asset na to, paupo nilang po, tama? Oh. Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo, naging PDEA, Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para mag-present pa ng kanilang offer sa iyo. At buti na hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na, harap mo na siya, face to face. Hindi mo lang tinanong, oy, or I don't know kung paano mo tawagin para hindi naman matakot. Pwede bang malaman? Yun yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay yan, pero teka muna. Sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko. Baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba para huli-huli lang? Kung yan sumasangayon ka. Magbabanggit siya. Kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa ma-involve? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gano'n nga katagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong rango inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo, that means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down dyan sa PDEA o maging sa PNP o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang. Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Alam ko hindi natatakot si General Lazo dyan. Retire yan, nasa sub-director. Hindi talaga natatakot yan. I can give you the assurance. Hindi tatakot sa labanan. Yun nga lang siguro. I hold you responsible for your disclosure, sir. Please, so that the Filipino people will be satisfied. Hindi pwede you will just leave everything hanging. Sinabi mo yan, then paninindigan mo. Follow-upin mo, sir. Hanapin mo yung mga tao na yun. Yes. Pero itong mga tao na ito naman, alam naman natin yan kung sino-sino yan at anong motibo niyan. Parang
Maligtad ang nangyayari. In-out ko plans, mga action agent na ito, merong handler. Ang nangyayari, yung handler na police o PDEA agent, sila lang hinahandle nitong mga action agent na sila sunod-sunuran. Kasi ang gusto namin, mag-demand kami 30%. Take it or leave it. Sabi naman ng handler, sige, kung na, gawin natin yan. Basta makakakumplis na kami. Baka gano'n na nangyayari. Baligtad nangyari. Ang agent, action agent ngayon, ang nagiging handler. Yung handler ay sunod-sunuran na ng mga ahinte na yan. So, ito nga, klaruin natin. Sabi niya, kalakaran na yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? No, sir. Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran, okay. Speaking of kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA Director, Lourdes Villanueva. Ito ba'y kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon? Masakit, sir, yung divulge. Kasi, sir, ang haba ng trabaho natin eh. 20 years ako sa PDEA and never naging kalakal namin yan, sir. At the same time, nung nag-DG ako, structured, sir, ang anti-drug operation natin. Mas nakalatag yung intelligence operation. So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi, sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa, sir, ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, I'm sorry, sir. Kung lumapit, sir, sa'yo, I assure you, basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan mo ibabasura yan? Sa barangay. No other else. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Mr. Chair, pwede makasingit? Base sa mga sinasabi niya. Okay. Mr. Villanueva, ito pong tanong ko sa inyo. Run me through paano po yung kustodiya ng droga once na nahuli up to the time na yun ay sinunog. Di ba? Halimbawa, may nahuling 10 kilos. Alright? Within 24-hour period, yan po ay dadalhin sa laboratory para i-test. So after na may test ng laboratory at sinabi na yes, talagang sure to na shabu, anong sumunod na proseso? Lahat yan, sir, for example, pagkakahuli pa lang, there should be an inventory of dangerous drugs under Section 21. Okay. So dapat naandun ang member ng Department of Justice, Okay. naandun ang elected public official. Okay na po tayo doon. Tinitest po. So, di ba on-site nagtitest sila? On-site testing. Exactly. Sir. Alam ko po yun. And then, Diretso ngayon yan, sir, sa PDEA Laboratory. para habang hinihintay, Habang safekeeping, doon sir ilalagay. habang hinihintay yung result kasi 24-hour period. Yes, sir. Yes, sir. Pero pag inano na yan, sir, idiniretso sa laboratory, sir, CCTV all over. Sino po nagdadala ng drugs from the site up to the laboratory? Yung seizing officer, sir. Seizing officer. Kasama yung chemist natin. Kasi during pagpunta doon, sir, ipinapunin agad natin yung chemist natin. So seizing officer, yung mga operatiba, Yes, sir. and then chemist. Meron pa bang iba? Wala na po. Baka escort. Escort na, sir. Escort. Yung escort. Yung member ng operating team as their escort na. Idediretso ngayon yan sa PDEA Laboratory. Okay. So doon na ngayon, i-examine Okay. dangerous drugs hanggang sa makuha, sir, yung result. Kaya after 24 hours, di ba yung requirement? Ano mo yung result? Yung nakuha na ng result, ipapasok na ngayon yan, sir, sa vault, sa evidence room natin. Okay. Yung evidence room, sir, tatlong padlock nun, sir. Okay. At merong biometrics. Okay. So, ibig sabihin, tatlong tao ang kailangan para mabuksan yung vault. And so, everything is So from the laboratory going to the vault, sino po yung nagpapasok? yung sa laboratory na, sir. Kasi ite-turn over na ng seizing officer sa chemist in charge dun sa case na yon. Kaya nga po. So yung mga taga-laboratory, sinabi nila, okay,
sertipikadong drugs, shabu itong 10 kilos. So once nasabing shabu nitong 10 kilos, ito mga taga-laboratory ang magdadala ng seized drugs sa laboratory. Wala mismo, sir, kasi yung pag-inutid na sa laboratory, take charge na ang chemist doon. Wala nang pakialam ang seizing officer doon, sir. Okay. Kasi yan yung handling of drug evidence. Okay. So once na na-take hold na ng laboratory yung droga, labas na yung seizing officer, chemist na ang in charge doon sa handling of that dangerous drugs. At yan po, guarded yan 24/7, sabi nyo nga po. Come again, sir? Guarded po yun, guardiado po yung... Yes, sir. Yun po. Every room, everywhere may CCTV ang tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na ngayon, sir, sa stock room, sa storage room. Tama po. With 3 padlocks and a biometric. Okay. Papasok na yun sa loob ng laboratory. At sa loob ng laboratory, sir, is meron pa rin CCTV. Okay. So, in short, pag na... So ibig sabihin talaga mahirap. Sir, pag Ang tanong ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo, nahuli yung droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung case against those? So, sir, I don't have I need. But they can provide you. for that. The PDEA can provide you with the... Balita po, may mga insidente na nata-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nata-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes, sir. We can course through Thank you. Director General, sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that report. Yes, I mean, sorry. Director We will submit, Lasso. Your Honor. Even for the PNP. Yes, PNP, ako, very confident ako sa PNP na wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ang kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na serbisyo. May corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Diba? Pero kailangan Dismiss. Pero mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng record. Lalo po sa dismiss. mishandling of evidence. Yeah. Meron po mga nadidismiss na kaso. Alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya nga, ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang guardiado yung mga drugs. Imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva. Yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya. 30% pa sa daming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP sa Taguig, opisina mismo ng PDEA, na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing? Sana yung droga na ibibenta ng taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ng asset ng mga ang PNP mismo? Saan ang galing yun? Sa mga huli, siyempre. Di po ba? Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon lamang natin masusolve ang isang problema. Maaring may katotohanan. Imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially sa Major General. And again, I'll salute you for the second time dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit yan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyari yan. Alam na alam ko po yan. At you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganon maling kalakaran? Di ba? At hindi ako dyan. Not under my watch. Yun lang po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir.
Again, Sir General Lasso, this committee is not trying to shoot the messenger. In this case, you are the messenger. We are not trying to shoot you down. We are very thankful of your information. It opened up a can of worms. Now, if the can being opened ay walang laman na worm, okay lang rin. Basta huwag katotohanan ang lalabas dito. Yun lang ating gusto talaga. But remember, being the messenger, you still have a moral obligation na maparating yung message clearly doon sa intended recipient. Diba? So, with that, again, ulitin ko, sir, please. Ito, dinescribe mo lahat-lahat yung chain of custody of evidence doon sa loob ng PDEA. Merong 3 padlock, iba-ibang tao may hawak, hindi magkakutsabahan. Dito ako ngayon magkukonsentrate sa crime scene mismo. Andun yung mga bata mo, operate pa. Tawag sa'yo, sir, positive. Punta ka na dito. Before ka dumating, before matawag yung mga witnesses sa barangay, yung media, yung taga-DOJ para mag-witness doon sa inventory of evidence, may posibilidad ba na bago sila dumating, nagkakahatian bago na inventory? Tinabi na, sinantabi na, nilagay na sa sakyan, di ba yung mangyari? Yun nga sir, yung that same question, ginawa natin yan sir ng check and balance on our part. Kasi talagang may mga pwedeng mangyaring ganon. So immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na, nakaready na, sabay na sila pag-asabay ninyo. Pasok No, sir. No, sir. Mr. Chair, member ako ng media. Hindi po. In a lot of cases, limits po ng media pagpasok sa loob ng bahay. Sa operation, off. Halimbawa, papasukin isang bahay na maraming drugs. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po. Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, hindi po sasama hanggang sa loob. Kasi sasabihin, for your own protection, tama nga naman. Baka magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot. Cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before, na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give you an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako. Halimbawa lang po to, exaggeration na to, kalahating sako. And then, saka tatawagan yung media barangay, hoy, pasok na kayo dito, ito, kalahating sako, picture ng media, magsasalita na, on air na live, pero wag kayong kalahating sako, na itabi na. Your reaction? Yeah, go ahead. Sir, remember nung regional director ako ng NCR, meron tayong programa sir, pinagsasambayan natin sir yung tutok tulfo natin. And every week sir, kasama may table dun sir yung staff and yung crew ng tutok tulfo sir. Pero kay Erwin programa po yun, and I appreciate that. Yes, meron ganung programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po sir, sa actual rate, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga-PDEA, nakabulit po pes kayo, may mga armas kayo, hindi nyo isasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi din po para yung ibang taga-media kasi baka tamaan siya sa crossfire. Yes, Kaya yung sinasabi ko sir, naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Then aglusob, wala po. Kaya again, ulitin ko for the second time, doon pa naman po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung PDEA agents, hatiin na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka dito, ito, may nahuli kami, ito yung bulto na huli namin, di po ba? Yes, sir. Tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay, best case. Can I run through with how we do it, sir? I-run lang natin, sir. Kasi what we are doing is different than other law enforcement. Kaya nga inano ko to, sir, na nagsasama ako ng member ng media, exclusive. Kasi sa kanila lahat. Now, before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Wali, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok na ang ating mga ahente na secured na ang area, pasok na, sir, ang ating media. Wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. Sir, to be clear, pasok ninyo na
Clear meaning no imminent threat sa area. Tsaka natin papapasukin, sir, ang Hindi pa kayo naghahalongkat. Wala Hindi pa pa naghahalongkat sa gamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na Walang threat. Walang threat. Clear. ang threat, papasukin na natin, sir, yung Okay. media. So, meron siyang exclusive. Tapos, hindi pa tayo mag-search. Hihintayin muna natin yung member ng, yung witness dun sa search. Dalawa yun, sir. Hindi pa agad darating yung under sa section 21, yung witness rule ang gagamitin natin, sir, sa implementation ng search. So, meron na tayong witness during the search, saka, sir, pa lang tayo maghahalongkat ng mga gamits. And it's covered by media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito eh. Papasok yung PDEA. Okay, pagpasok PDEA, naghahalogog. Pwede pa naman mag-standby yung yung mga media ron. Pwede yun naman, hawak nyo naman yung oras eh. Pwede nyo pasukin kung kailan nyo gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes. Kasi to make sure na talaga yung bahay, wala talagang may armas doon. So, in 1 minute, sir, pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may droga doon, pwede nyo maitabi agad yung ebidensya, ipasa nyo sa isang kasama, at yung isang kasama, ihagi sa bintana, yung mga droga na yon, and then, saka papasok yung media. O, clear, everything clear. Di mo ba, sir? Actually, pwede naman nangyari talaga yun, sir. Yun lang po yun. Pwede naman nangyari talaga Ang yun. sinasabi ko lang po, maaari nga pong, marami po magagaling na mga PDEA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag ko kayo palagi. Di ko ba humingi ko ng tulong at nag-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDEA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po, pinag-usapan natin to para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas at mga guidelines. Kasama po kayo mga stakeholders para natin mapigilan ito at hindi na maulit. Yun po yun. Sana ho, sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon, we can formulate laws na makakatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi sir, kung sabihin nyo, malinis and all, bakit po, babalik ulit ako nung December, miniraid ng opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga. Saan ang galing yon? Di po ba? Di kundi dahil sa mga raid, sa mga huli. Tama, sir? Thank you, sir. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si Aitoki ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.